Macario Sakay? Ay, hindi mo alam. Ikaw po. O sige, makakalis na po kayo. Naman. Pwede magtanong. Kakilala ko ba si Macario Sakay? Hindi ko kilala yun. Hindi mo kakilala. Sino yun? Sige, sige. Uy, Dabi! Saglit lang. Bakit? Kung saan yan? May Macario Sakay kasi sa subject namin sa Soksay eh. Si Macario Sakay. Bakit mo kaya siya kilala? ako, di ba? Si Macario Sakay ba? Alam mo kasi si Macario Sakay, dati lang naman siyang normal na mamaya ng ating bansa. Isa siyang mananahe. Tapos barbero rin siya. Tapos sumasali rin siya sa mga teatro. Pero, makahulugan na naging buhay ni Macario Sakay sa Pilipinas. Dahil si Macario Sakay ay isang Pilipino general noong panahon ng digmaang Pilipino at Amerikano. Siya ay tumuto sa pamamalakad ng Estados Unidos sa Pilipinas kahit na ipinahayag na ng Estados Unidos na tapos na ang digmaang noong 1902. Si General Macario Sakay ay isang original na miyembro ng Katipunan. Nakipaglaban siya sa mga Kastila kasama, kaya daw ba kung sino kasama niya? Hindi ko kilala eh. Oo, itong dapat mo malaman. Noong mga panahon na nakipaglaban siya, kasama niya si Andres Bonifacio sa Revolusyong Pilipino noong 1896 at ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban upang makamit ng kalayaan ng Pilipinas sa mga Amerikano. Nang malapit na matapos ang digmaang Pilipino-Amerikano, nadakip siya ng hukbong pamayapa ng Pilipinas at ikinulong. Ganon? Ay hindi, nagkaganto na nga ako dito, di ba? Pero alam mo ba ang nangyari nung nakulong siya? Ayun, panoorin mo. Hanapin mo dyan. Saan? Ayan, hanapin mo dyan. Ito ba yun? Noong Huli 14, 1906, sumuko si General Macario Sakay matapos makatanggap ng sulat sa Gobernador General ng Amerikano na nagsasabi siya ay bibigyan ng amnestiya ang kanyang mga kasama kapalit ng kanilang pagsuko. Ngunit makalipas ang 3 araw, si General Macario Sakay ay hinuli at ikinulong at hinatulan Sa batas na isang ng tulis. Komisyong Pilipinas, Philippine Commission ng Kautosang Laban sa Pagiging Tulisan o Bandolerism Act, kung saan lahat ng lumalaban o tinatawag na insurhensiya at mga nahuling nakikipagdigma ay kailangan litisin sa hukuman bilang bandido, landrones at magnanakaw. Hindi ito sinangayunan ni General Macario Sakay at siya ay nagdeklara ng sariling manifesto at idineklara ng kanyang sarili bilang Pangulo ng Katagalugan, the Tagalog Republic, bilang pagsasalungat at pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas. Pinatay si General Macario Sakay sa harap ng maraming tao sa pamamagitan ng pagbibigti noong September 13, 1907. Siya rin ang kinilalang isa sa mga nagtatag ng Nationalista Party noong 1907 na ipinaglaban ang kalayaan ng Pilipinas sa Amerikano sa legal na paraan. Lingid sa kaalaman ng mga Pilipino na hindi lamang si Jose Rizal o Andres Bonifacio ang mga bayani pang lumaban sa kapayapaan ng Pilipinas, kundi nariyan din ang mga magigiting na Pilipino tulad ni Macario Sakay na kahit binubuwag ng hukbong Amerika ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban para sa kapayapaan ng Pilipinas hanggang sa kanyang huling hininga. naway, nag-iwan kami sa inyo ng aral patungkol sa isang mahalagang parte ng kasaysayan ng Pilipinas. Maraming salamat.